Masayang araw, mga ka-PL. Ito na ang pinaka inaabangan nating lahat. At maaaring katanungan din po nating lahat, mga ka-PL, kung dadalo kaya ang pangalawang Pangulo sa State of the Nation Address ni The Junior. Ito po ang video ng ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Maliwanag pa sa araw na katanghaliang tapat ang kanyang sagot. Ipapanood ko po sa inyo. Pero bago po natin simulan, makikisuyo po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. Katunayan lang, mga ka-PL, kahapon sa live namin ng mga kaibigan kong Dabawenyo na mas kilala ho ninyong Bisdakeros, napag-usapan po namin ito. Kung dadalo po ba si BP Sara sa SONA, aba, parang nanonood yata sa amin si BP Sara, mga ka-PL. Eto nga't sinagot niya na, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, ano? Eto po, basahin ko muna bago po ang video. Ang sabi ng ating pangalawang Pangulo, ayan. No, ang laking no, mga kababayan. No, I will not attend sa SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ayan, medyo malalim. Designated survivor, mga ka-PL. Ngayon, pagkatapos po ng video, bibigyan ko po kayo ng iba pang kahulugan dito sa sinabi ng ating pangalawang Pangulo para mas klaro pa ho sa atin. Kasi baka ipalabas na naman ito ng mga pulang o vlogger, palibhasa yung mga yan, kung ano-ano lang ang mai-content. Basta may mai-content lang sila. Mas mainam na pong klaruhin po natin. Okay? O eto na ho ang video. Panoorin na po natin. Salamuatan ka sa SONA. Muatan ka sa SONA. Yes or no? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Diba? Maliwanag pa sa araw ng katanghaliang tapat, mga ka-PL. Hindi ho dadalo ang ating pangalawang Pangulo. Nyor, ibig sabihin yan, The Junior, tinabla ka na talaga. ng pangalawang Pangulo, Nyor. Ibig sabihin yan, Nyor, maganda-handa ka na. Baka anumang oras, Nyor, maaaring may mga pasabog. Itong aming pangalawang Pangulo, laban sa'yo. Kundi kaya, ang pinakamabuti mong gawin, Nyor, bago pa man lumabas, etong mga pasabog ng aming pangalawang Pangulo, mag-impake ka na. Nyor. Siksik mo na yung mga milyones mo dyan, yung mga Talyano gold mo, yung mga magagarbo mong kasuotan, impake mo na. Ilagay mo na sa isang private plane para anumang oras lumabas ang pasabog ng aming pangalawang Pangulo, diretso, lipad ka na lang, ganon. Ito na po, mga kababayan, ang isa pang kahulugan ng designated survivor na sinabi nga ng ating pangalawang Pangulo. Batay lamang po ito, mga ka-PL, sa aking maikling pananaliksik. Okay? Ilagay ko rin dyan. Ang sabi, the designated survivor is a person chosen to remain physically away from a large gathering that includes the President, Vice President, and other high-ranking members, mga ka-PL. Yan lang po, napakasimple lang, di ba? Maliwanag. So, lalayo po ang ating pangalawang Pangulo sa isang malaking piging katulad po nitong
State of the Nation Address. Nakasama rin ang mga high-ranking members. So, maliwanag po mga ka-PL na hindi po dadalo ang ating pangalawang Pangulo, kaya yung ating mga katanungan natuldukan na po. Nasagot na po ng ating pangalawang Pangulo. Ayos! Ngayon, ang isa pang katanungan naman nating lahat, alam kong katanungan nyo rin ito mga ka-PL kung makikiisa na kaya ang ating pangalawang Pangulo sa hakbang ng Maisog Prayer Rally na bit-bit itong sangkaterbang ganito kakapal na mga ebidensya, ayan, na maaari niyang isampal sa pagmumukha ni Dayunyor, mga kababayan, at maaari ding ikakagulat nating lahat. Ano pala yan, PL? May alam ka ba? Wala rin akong alam. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi naman nag-text sa akin si BP. Mamaya, hayaan nyo, i-chat ko po si BP, send yung kapiraso lang na na maaaring pasabog niya para gulatin natin si Dayunyor. Boom! Para Lakanyor! Meron palang ganito, Nyor. Ala, lagot ka. Paano to ngayon? Yari ka dito, Nyor. Ngayon, palibhasa, medyo bangerd. Tamang hinaler. Magugulat. Matatakot si Dayunyor, mga ka-PL. Etong sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi siya dadalo, sigurado ako, mga ka-PL, ang Malacanang nito ngayon, lalong-lalo na si Bangerd, at saka si Kokert, natataranta na naman sila ngayon. Sa palagay ko lang, mga ka-PL, natataranta na sila ngayon. Bakit hindi dadalo si Inday? Isa na dyan si Amy. Inday, bakit hindi ka dadalo? Dumalo ka naman para sa akin na lang. Total, magkaibigan naman tayo. Akala mo, Senator Amy, magkaibigan pa kayo? Ikaw na lang ang nag-a-assume niyan na magkaibigan pa kayo. Oo, hindi naman kayo nag-away sa bagay. Pero, alam mo ba kung ano ang nilalaman ng puso ng aming pangalawang Pangulo? Baka naman ikaw lang nag-a-assume na ganun pa kayo. Kasi, sa mga nakikita namin, itong mga ginagawa ng pangalawang Pangulo, unti-unti na siyang lumalayo sa inyo. Una, maliwanag na maliwanag, lumalayo na siya sa administrasyong Marcos. Ayan. Pangalawa, sa'yo na rin. Bagamat may mga litrato pa rin nakikita na nagbubulungan kayo, ang tanong, ikaw lang ba ang artista, Senator? Yung mukha pa lang ng aming pangalawang Pangulo, artistahin na. Yun ho, mga kababayan. Siguradong natataranta na sila ngayon. So, ang dadalo nito, si Senator Amy na lang, na dati kasama si BP Sara, magkatabi sila, ngayon wala na. Si Inday Sara, nandito sa Davao, baka lang gumawa din ng sarili niyang event at baka mas marami pa nakatutok sa event na ito kaysa sa walang kwentang sona ni Dayunyor. Walang kwenta kasi wala naman talaga tayong maririnig na magandang sasabihin niya dyan Ano bang nagawa niya? Meron bang naipatayo ng mga infrastruktura? Kagaya ng Pangulong Duterte na 2 taon niya pa lang, ang dami nang naipatayo. Si Dayunyor, puro butas lang sa lupa. Puro lang groundbreaking, mga ka-PL. Wala pa tayo nakikita. Oo, meron. 10,000 ayuda
pinapipila pa yung mga matatanda, tapos pagdating ang bitbit, sesto. Pumila, ang natanggap ng matanda, sesto, fruit juice. Ayan. Buntis naman, 10,000, 1,500 lang yung natanggap. Buti na lang, medyo marunong-runong din yung buntis. Ayun, siniwalat sa social media, ibinalik ng kapitan. At marami pang ibang pangyayaring ganyan na hindi lamang po naibalita. Kasi natakot na nahimik ng ibang mga kababayan natin. Ganon. Yun lang, ipagmamalaki niya. Alin? Isa pa. Pangalawa, yung bigas na 29 pesos na ang baho-baho na maitim daw. Isa yon. So yung mga ipagmamalaki niya sa SONA, di bali na, manahimik ka na lang. BP Sara, tama yung ginawa mo. Madadamay ka pa dyan sa administrasyon ni Bangag na wala naman na pala ang taong bayan. Wala man lang pakinabang. No? So, yun na nga, mga kababayan, maliwanag po ang sinabi ng ating Pangulong Pangulo na hindi na ho siya o hindi siya dadalo sa State of the Nation Address ni La Union. Okay? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.